Ikakasal. Ring! Pare. Thank you. Oops, sorry. Thank you. Bawal pala yung bus. Gusto may tulay. 5 tons. Ito na yung pinakamahabang aisle. Opo, 103 meters from the entrance to the altar. 103 meters po. 103 meters. Para daw po may pagkakataon yung bride na think over about her decision. Sulit na sulit. Pinakamahaba sa buong Oo. Escape route po sa kanan. Ever na Mahaba nga talaga. Sulit na sulit. palit siya ng desisyon. Hindi, ano ba yung So sabi? far naman po ay wala. Yung kay Sasay na simbahan sa may Taal, mas mahaba yata yun. Ito po, mas malapad lang po siya. Ang Taal na... Sa lahat ng simbahan, itong pinakamahabang aisles. Ganda oh. Sa taas. Mga anghel din. Anim. Anim? Anim na anghel. Isang malayo at isang malapit. Sa gitna sila. Meron dyan? Meron siguro.
Tayabas. Ang Tayabas po, sa buong Pilipinas, ang may most. The rest po, the Novo Village of Ilocos. Pero Tayabas the most, Novo Village. Ang Tayabas po, halos kasing ganda po ng kalye Crisologo ng Biga. Napakadami po mga bahay. Pero ano pong nangyari? So, bago po ito, noong 1856 po, pinaayos po itong simbahan na ito ng hari po ng Espanya. Kaya sa labas po ng simbahan sa fasad, meron pong seal ng King of Spain. Dahil noong 1856 ay siya po ang nagpagawa. Kaya ito po before, yan, ganyan po ang itsura ng simbahan, isang hambal. May mga simbahan po na nababang noon, may mga nangyari sa ibang bayan po, Hugis Cabao, na simbahan, Hugis Cross. Pero sa Tayabas, nung pinaayos po ito noong 1856, ito po ay ang Hugis Susi. Kaya tinatawag po ito na Susi ng Tayabas. Ito po yung main entrance, ito po yung belfry, at ito po yung aisle, yung main going to the altar. Ito po yung Hugis Susi. Kaya tinatawag po nila ito na Susi ng Tayabas. So dumating po ang World War II noong 1945, nagkaroon po dito ang mga Japanese. So ang mga Amerikano, sige pong bombahin yung Tayabas. So noong 1945, nung binobomba po nila ang simbahan na ito dahil hindi po nga po nagtatago ang mga Japanese noon, basahin ko na lang po ang nasa history ko na galing po sa cultural heritage. Kundi na po ito. During the time of the Americans, some locals witnessed the sword of Saint Michael the Archangel at the church facade waving. Nung binobomba po nila ang facade ng simbahan ito, ang unahan ng simbahan, nung binobomba po nila, ang mga bala po ng kanyon ay lumilipis. Tumatama po dun sa sinasabi kong halos kasing ganda ng kalibre solid sa Milan. Napakadaming po mga bahay, pero nung po kayo isang, yan. So ito po, napakarami po mga kasa, kasi laki po ng kasa komunidad, napakarami po mga bahay. Pero nung binobomba po nila itong simbahan, ang mga bala ng kanyon po tumatama kung saan-saan. At itong simbahan po ay hindi nakatayo. Bakit umilihis? Nakita po ng mga tao na nasa labas na papunta sa kalinangan, habang binobomba po nila ang simbahan po, nakita po nila na may nagwe-wave na espada sa unahan. At pinaniniwalaan po na ito po ay espada ni San Miguel Arcangel. Bilang ito po ay ating patron, sa patron dito sa simbahan ito. At ang Tayabas po, ito pong simbahan na pinuntahan nyo, ang kauna-unahang simbahan sa buong Pilipinas na itinalaga po kay San Miguel Arcangel. Ito po ang kauna-unahan. Kaya sa tulong po ng Diyos, sa tulong ng kanyang mga anghel, ang simbahan po ito ay sila. So, nagdating naman po ang 1988 from Rome, kay sakto na rin po ngayon, kay St. Pope John Paul II, na-approve po sa pamamagitan po ng papal nuncio noon na si Bishop Torpiliani, na ito pong simbahan na ito ay i-declare na Basilica. So, October 1988, pinadala, dumating po sa Pilipinas January 1989. So, January 21, 1989, itong simbahan po ay i-declare bilang Basilica Minor. Sa buong Pilipinas, ikasiyang po i-declare ang simbahan na Basilica. Pero ngayon po, meron na po tayo kung hindi po kami kakapatid 26. Minor Basilica. Yung latest po ay sa Laguna. Ang kauna-unahan po ng Laguna. Ano po? So, ano po ba ang Basilica? Sa original na pagkakulugan ng salita, malaki, malawak, maarte ang mga disenyo, at may kahalagahan sa mga lokal na simbahan. At ito po ay tinuturing na simbahan ng Santo Papa sa labas ng Roma. Kaya pag pumunta po ang Pope sa Quezon, pupunta po siya sa Lucena Cathedral dahil nandun po ang obispo, pero pag nakakunan po ng Santo Papa na mag-iisa sa Basilica dito. Pagpunta po sa Quezon, dahil ito po ang nag-iisa Basilica ng Quezon. Makikita rin po natin mamaya sa na, bakit? Ano po? Yan, i-feel niyo po ang haba ng simbahan. Ito pong simbahan na ito ang isa sa pinakamahabang simbahan sa lahat ng mga simbahan dito sa buong. Kaya dito po ay napakaraming nagpapakasama. Ang habang ng kasama. Sabado ang habang kasama. Kaya nakawalan mo ng simbahan, nakawalan ng simbahan ng pride, ay mga isip po dito po yung mga kasama. Entrance. So ito yung entrance na nakakalito po sa ilong alitaw. Ilong alitaw sa kapag sa iyo.
kung saan po makikita yung Francis Garcia. Ito sa kabilang side. At yung simbahan po ito, nakikita niyo po po yung Bible nila sa gitna. Yun po ay ang makalagyan ng rate na nakakaangkin. Na itong pinto po dito sa gilid, kung sino ang papasok dito tuwing August 1, alas 12 ng tanghali, hanggang August 2, ng gabi, kung sino po ang papasok dito ay pwede po makatanggap ng plenary indulgence. Wow. Yung plenary indulgence, ito po yung pinagkakaloob ng simbahan. If ever, kunyari tayo po nagkaroon tayo ng kasalanan, nagkukumpisal po ba tayo sa pari? Pag nagkumpisal, kasalin mo ito, napapatawad po ba tayo? Yes. Pero may tinatawag pa po tayong temporal punishment na pagbabayaran sa purgatorio pagdating ng araw. So pag natanggap po yung plenary indulgence, may mga conditions po yun. Una, kailangan nakapasok sa pinto ito. And actually, at the same time yung pinasukan yung pinto, isa-celebrate na tayo ng Jubilee Year 2025, may plenary indulgence dito. Kaya pwede na rin po ma-receive. May conditions, makapasok sa pinto, ikalawa, makapagsimba, makapagpumunyo. Kung hindi man po kayo makapagsimba ngayon, may 7 araw pa. Kahit sa simbahan nyo ng gusto saan man po kayo nakatira. Ikatlo, kailangan po nakapagpupisa. Ika-4, within 7 days din po. May 7 araw pa po kayo. Kung nakapagpupisa na po kayo before, 7 days before, pwede na rin yun. Hindi ngayon po, may simula ngayon po, pwede din po. Opo. Yes, counted na po. Opo. Then ika-4 po, kailangan po kayo na ipagdasal niyo po ang intention ng Pope. Kung hindi niyo po alam yung intention, just pray para sa intention ng Santo Papa, Ama namin, Aba Binoong Maria, luwalhati at sumasampalataya. And lastly, kailangan po, nagdasal niyo po ang panalangin sa Mahal na Birhen, ang Salve Regina, Aba po Santa Maria Ari. Pag nagawa niyo po ito, makakatanggap po kayo ng plenary indulgence at magdarasal po din kayo. Iniaalay ko ang plenary indulgence ang aking natanggap para sa kapatawaran ng aking kasalanan na patawad na ng umpisan. Lahat po ng napagbabayaran niyo sa purgatorio, lahat po ito mawaway, mawawala. Yun po yung power ng plenary indulgence. Sabi po ni Padre Pio, ang tinatagal po ng soul sa purgatory ay minimum 100 years. Pero pag nakatanggap po kayo ng plenary indulgence, mawawala po ito. Ano po? So, gagawin nyo lang po yung conditions kasi nakapasok po kayo sa Jubilee Door. Ang Jubilee Door po natin ay hanggang December 2025. Ano po? At ito po ay bubuksan ulit after 25 years. Jubilee every 25 years. Pero ito naman po nasa harap po. Ito naman po nasa gilid. Ito naman po yung tuwing August 2. Yearly po ito. Pero ito po nasa unahan natin ay every 25 years. 25 years. Every 25 years. Oo. Kailan, Doon sa unahan. kailan yung nagsimula yung 25 years? Ayun ang ano. Simula ba ngayon? Hindi pa. Siguro na May buwan kung kailan yun. yes. So, hawakan po ng simbahan, ito po ang simbahan natin na nakaharap po sa dagat. May pintuan pa doon. So, nakaharap po sa dagat, nanonood po, baka may mga nagkakalit dito sa balcony, at Alright. may nagkakalit sa balcony po, napag-resisip po mga moro, mga pirata. Pinapatulog po nila ang napakalang bed. Na yung bed po, pag pinatulog po yung bed na yun, dinig po hanggang sa so yung mga buntis po na kalapit ng simbahan na ito ay naaagasan sa sobrang lakas. So po yung, ang mga tao nagtatakuran sa loob ng simbahan. Pagdating ng mga pirata ng mga moro, nasa na yung mga tao? So yung mga kwentong bayan, ano po? Nasa na yung mga moro? Nasa na yung mga tao? Ano po? Nung nasa pinto lang yung mga moro, nasa na yung mga tao? Wala po naman ng simbahan. Bakit? Hindi po nila alam kung mahal sa kanin. Nakasarado na po sa ano po. Isang daan po. Maraming daan ako pero ito po yung isa. Bakit sila rin? Yes po. Unang-una po, dinadaanan ko ng mga ahas. Ikalawa, sinusundan naman ako ng dalanghaw. Dinanakaw naman ng simbahan. Ikatlo, pag bumaha po ang ilog alintao, bumabaha din. So, nasarahan na naman po yung nasa may alintao, pero parang gusto po ang pusa. Wala po yung close po. So, parang po, kasi ang nangyayari po, parang pag-request po ay upon approval po ng bishop, ay na-approve na po. So, siguro gagawin yung master plan para masasabi sa NCC. Sana mabuksan ang nasabi po nila ng mga nasasabi yung mga Christian mayor. Ang laki po ng tanaw natin ay kasya po ang isang kalesa.
So ang mga tao pupunta po dito, may mga going to Ermita Church, Ermita Chapel, going to cemetery ng Mayayaman, cemetery ng Maynila, going to Masa Comunidad, and also going to Mount Pinal. Yes, bari. So, sinarado lang po. Maraming dito. Yung iba naman po entry point yung masarado na po. At yung isang bukas, na naka-gate lang po ata yung isang sa may ano po, sa may mga maso. Parang wala po ano na. Kasi ang Tayabas po ay halos nasunog. Ang mga history po po yung ano. Pero sana Yung cemetery ng mayayaman, existing tayo. existing po. Pero ngayon ay di mga cremated. mayayaman? Kasi ito yung tinatawag na cemetery para sa ilustrados o yung mga Espanyol, yung mga mayayamang Pilipino. Dito naman po cemetery na mahihirap. Cemetery para los Indios. May ganun yung mga Pilipino. Discriminating. Wala sa mga Chinese. Alam mo naman. Kasama natin. Discrimination. Dito naman po yung cemetery. Ito may hirap natin yung cemetery para los Indios. Yung po yung may dalawang belt. Opo. Sa kayo nasa ibaba naman po yung cemetery na mayayaman. Ito po ang pinakamalaking cemetery chapel sa buong Pilipinas. Practice pa rin ba yan hanggang ngayon? Pag mayaman doon ka talaga Hindi na po. Hindi na. Dito sa kabila ay sa lupa kasi nasa lupang ganyan. Ngayon po ay yung mga cremated na po ang ginagawa. Under the yung mga katahin ko ay may ilan pong nakupay. Yung inayos ko yung glory. Yung nakupay na napakahanggang tao po, napakatangkad. Yes. Uy. Saka po yung mangga po, yung puno ng manggang malaki, na kung mamunga po hitik na hitik sa bunga ng mangga, ayan, may katas ng patahin. Siyempre, matabaan lupa. Oh my God. So ito po, hanggang dito lang po before ang simbahan. Ah, So, 1855, okay. sinimulan po ito, na ito po yung additional. Additional. Kaya ito po yung nagbugi-susi. Ano po? Ito na po yung pinakang altar, tapos dito po yung daan sa likod. Ito po yung kwento din sa amin ng mga paring matatanda na nandito po dito. Ngayon ay sumalangin ng awan. So ito na lang din po ang isa sa dalawa sa Quezon na meron yung existing na pool dito. Kasi pool dito. Pero ngayon, gagamitin po ulit ito. Kasi ang simbahan po natin ito ay Basilica Minor. Pag Basilica po, required po dito ang dating Mass. So every first Wednesday of the month po, dating Mass po ang ginagawa natin dito. Kaya ngayon po, darating po June 29, kapistahan po ni San Pablo at San Pedro, Latin Mass po. Kung ano pong celebration ang nagaganap sa Roma, yun din po ang ginaganap dito. Okay. Kaya kunyari, nagkaroon ng election ng Pope doon, Mass din po dito. Required po ito. Kaya ito po, pinaayos na po ulit. Nalagyan na lang po ng tele kasi before may tele. So, mag-overtime yung So, mag-overtime po ng pari. Meron po dito tela. May tela po nakalagay dito. Tapos, ito pong pulpito ay buksan ng ilaw na dito. So, kita na po So, nakapalahat. So siguro, pag nalating mas po, pagka okay na po ang lahat, naayos na po ang lahat, sabihin yung tennis na ito na po yung magpumugay ang palo. Pag dating mas. So kaya kita po dito, natutulog. Nilagyan ng red. Ngayon, ingayin po ng paligid. Siguro, mahina na. Hindi overtime. Kaya kailangan na po ng microphone. Siguro, Pwede ba umakyat dyan, kuya? Kuya, pwede ba umakyat dyan? Hindi. Pwede Bawal. pa po, isa-isa lang po. Di ba? Papapicture lang. Maliguin na tayo. Picture lang pala. Kasi before po, may image si St. Michael nandun sa top. So, na-request ko yung picture sa Ayala Museum. Ayan. So, yung St. Michael po original yun.
Yan yung lumang version. Ano yung picture lang po yung picture. Asa na siya ngayon? Ito po yung nanakaw. Ay, nanakaw. So ito po yung sinasabi, ito po kasi Hindi mo naman before. siya lang siya. Before po kasi pwedeng hiramin. Kunyari nagkakaroon ng kaguduhan. Monsignor, hiramin ko muna itatago ko sa bahay sa San Miguel. So dadalhin. Ay nung pagbabalik po, sabi, dediretso ko na po Monsignor pagpapaayos. Kunyari parang ganyan. Pagbabalik po ay ang dumating po yung San Miguel na mataas. Wala na yung demonyo. Nasa kumbento na po ngayon. Ay nakita po yung mga pari, nagulat. Ay wala naman pong pakialam dati ang mga pari. Parang dumaki sa San Miguel. So matagal na parang hindi napabalik. Then ngayon po, napalta na po ng may demonyo. Ano po? Kailangan po kasi ay may demonyo kasi kung wala pang demonyo ay hindi pa yung naglalaban. Ano po? Dito ay nagtapi na si Satanas. So before po, Council of Trent, ang mga pari po nagninisa doon sa kabilang side. Nagninisa dito sa kabilang side, nagninisa po doon sa gitna, sabay-sabay. Parang sa Roma po, kanya-kanya. Wala pong microphone. Wala microphone. Opo. So, dati, nakapamili. Ay, Parang klase lang. sa ni Father din ako sa kanila. Ay, ang taray din ako sa kanila. Nakakapamili po. Pero ngayon, Vatican Council 1 to Vatican Council 2, ang sinusunod po natin, ang pari po, concelebrated mass. Yung nagmimisa po ay marami. So, kayo po, naka-experience po kami marami pa. Ilan po? Tatlo. Tatlo, apat. Yan. Pumunta po kayo dito pag fiesta po ni San Miguel, September 29. Ang nagmimisa pong pari dito ay 50 to 60. Wow! Ang diocese of Dami, Lucena. 50. From what time to what time? 9:30 a.m. mas natutuloy ay 10 a.m. to 11:30. Kasi matagal. Hindi, yung isang mass lang po yun na celebrated. Pero the rest po, yung mga 6 a.m., 8 a.m. ay mga 5-10. Pero pagdating po nung celebrated mass na high mass, ay 50 to 60 at may 2 obispo. Yung obispo emeritus at yung obispo talaga natin. Ano po? So, Diocese of Lucena. Ganun po kasi pag sa Diocese of Lucena, talagang pag kami kapistahan ng parokya, sama-sama sila lahat. Ayan. So kaya dito po punong-puno dito. At ang tradition po dito sa Tayabas, pag fiesta po ni San Miguel at Angel, bilang pasasalamat, nakikita niyo po yung pews natin. Yan po mga upuan na yan. Hanggang doon sa likod, di kabilang side na pupuno po ng hanay ng bigas. Sa kusapang bigas. Ang mga tao po, iniaalay po sa fiesta ni San Miguel bilang pasasalamat sa... Yan. So, parang meron po akong video dito para mas makita niyo po ng mga iniaalay po. So, ito po, hindi na po dinadala sa kumbento. Ano po, ito po ay dinadala sa seminaryo. Naghahati-hati po ay ang mga seminarista. Para sa kanilang pagkain, nasa nagbibibiran para mas maganda makikita niyo po. Kaya ang mga pari po ng seminaryo, talaga naman kanya-kanyang bit-bit. Ang mabit-bit mo yung iyon. Ayan. Nasa mabalbon. Ayan. Ito po yung Ayun, wala din ang mga sako. Ito niyo po yung pahiyak. Oo, napunta ako doon. Sa Sariaya po, alam niyo po yung agawan. Ay, Yan, dito naman po sa Tayabas, hagisan. ay. Ano po? Ano So, hinahagis? Pagdaan ng imahe ni San Isidro sa kanilang mga tapat ng bahay, naghahagis po sila ng suman. Suman. Kakanin. Kunyari may ari po sila ng karnehan, karneng nakalagay sa lalagyan sa plastic or sa kung saan man. Inihahagis po nila together with suman. May ari sila ng groceries sinahagis together with suman. Sama suman. Paano sama suman? May mga suman po palagi kasi ang Tayabas po ay sa rice po. Ano yung gusto ng grocery o nagbilata? Dilatan, sakit nun. Oo, lang, ano. Ala. Meron po delata. Buti wala pero ano. Sinasabi naman po nila, ito delata. Masaluhin? Pero hindi naman po bato, hagis po talaga pag ano. Sinasalo yun. Sinasalo po, na kanya-kanya. Kaya pag hindi po kayo nakatingin, Ayun lang. pag minsan po may mga prutas, mga pakwan, mga pinya, may mga manok. At kung wala naman po silang may ihagis, yung iba po pera. Gawan. Tapos, during the procession po, during the Mayuang procession ng San Isidro Labrador, napakarami pong mga sumasama na sinasabi po natin na galing sa Taylayan. Hindi kayo mahangin lang dito ka na.
na every mayuhan po ng Tayabas, every fiesta po ni San Isidro Labrador, doon lang po sila nakakakuha ng masasarap na pagkain. Napakadami. So sa lukman naman po, ang ginagawa po ng lukman, pinapahanga lang. Nakatahiyas. Ano po, sa Sariaya naman po ay nakalagay sa puno, sa mga kawayan, diba? Sa mga sanga-sangat at pagdaan ng imahe ni San Isidro, ibabagsak nila. Kanya-kanyang agawan kung ano makuha ng inyo na. Pero dito sa Tayabas, inihahagis po nila to be being a generous po ng Tayabas. Inihahagis sila from Berteris. Yung iba po hindi naghahagis, ang ginagawa, inaabot. Isang araw na celebration. Isang araw. Ay, Mayuhan Festival po ay 2 weeks. Then, ang procession po ng imahe ng hagisan ay May 15 lang po. Siguro, may video din po ako dito para mas makita niyo kung paano yung hagisan. Kaya, balik po kayo dito sa Mayuhan. Sa May. Sa May. Kalaylayan. Next year. Kasi na kayo. Dapat ko may Dapat may talaga tayo. Ito po parang. Uy, dami oh. Uy, ang saya. Sa unahan ng simbahan. Yung konti na po yan kasi sa Rome. Ano po? Yung dome po, sumisimbolo po ito sa bagong langit at lupa. The new heaven and earth. So lahat po na nakasulat, nakalagay, nakapinta dyan ay from the book of Revelation to St. John. Ito po nasa taas. Then ito naman po ating altar. Ito po yung in-elevate noong year 2000. During the celebration po ng Jubilee Year 2000. Ngayon po, Jubilee Year 2025, after 25 years. In-elevate kasi ito po before altar naman sa dulo, ang mga pari at kumibig. Tataas ng dito sa likod. So ito po yung in-elevate mo taas. Parang binabalak po ulit ibalik din sa likod. Ay? Para babalik mo ang kumibig. Pero so, ito pong simbahan na to, nakikita niyo po yung upuan ng pari. Ano po, doon po umuupo ang pari, obispo, cardinal, nuncio. Pag sila po ay magmimisa dito. At pag ang magmimisa po naman dito ay pope, ito po ang kanyang upuan sa kabilang side. Yan po yung ating papal chair. Yung nasa right side po natin, nasa left side ng upuan, tinatawag po sa wikang Latina, tintinabulong o papal bell. Sumisimbolo po yung papal bell na ang simbahan po sa Tayabas ay may special connection sa simbahan o sa Santo Papa sa Roma. At itong bell din po ito, pag nadidinig po sa Rome, pag nadidinig ng tumutunog po yung maliit na kampana na yan, ibig sabihin ang ito ay kaparating. Yung nasa right side po ng upuan, nasa left side natin, yung papal umbrella or sa wikang Latin po ay umbraculum, yung nakabahag ng bukas, half open. Sumisimbolo po ang papal umbrella na ang simbahan po sa Tayabas ay handa at nag-aantay sa pagdating ng Santo Papa. We are waiting po na bumisita dito ang Pope, pero hindi pa po ngayon. Bakit? Bago lang po. Pero may isa po, may isang dahilan. Ano po pala yan? Traffic po sa Santo Tomas. Alam ko medyo. Baka bumalik na uli sa Maynila. Ayan. So, pag nagawa na po siguro pag natapos na po yung PR4 Road, PR4 Road, 45 minutes from Tayabas, nasa Manila. Sana matapos na. Ano po, para hindi na dumaan sa mga traffic na itong pag-ulit-ulit. So, ngayon po, buti tayo nandito na sa gitna. Picture po muna tayo para sa ating production page. Ano po, ayaw pa siya. Dito po tayo sa dito kay San Lucas, sa katabi niya ay Toro. Toro. San Juan, Agila. Kay San Mateo, may bata. So, punta muna tayo kay San Lucas. Ano po bang ginagawa sa Toro noong unang panahon? Ang ginagawa po sa Toro ay iniaalay. Iniaalay sa pananalangin ng namumuno po, mga pari. Iniaalay. So, sa buong pagbasa po ng San Lucas, pinapakita po si Jesus po ay pari. Tataas-taas ang pari. Dito naman po, kay San Juan, ang agila po ba sa lumilipad? Sa napakatataas. Pinapakita po sa buong pagbasa ni San Juan na si Jesus ay kataas-taas ni Diyos. Yes, po. Then dito naman po sa kabilang side kay San Mateo, may kasama po siyang bata. Ipinapakita po sa buong pagbasa ni San Mateo na si Jesus po ay naging tao. Dito naman po kay San Marcos, ano po yung kasama ni San Marcos? Leon. Ano po ba ang leon sa gubat? Hari. Ipinapakita po sa buong pagbasa ni San Marcos na si Jesus ay hari. Si Jesus ay hari, pari, kataas-taas ang Diyos at naging tao ng pagkakaligtas. Ano po? So dito na po tayo sa kabilang side. Dito po sa relic po ni San Diego.
po si Kuya Serge, ang ating sakristan ngayon, pagkasilita. Si Kuya Serge. Hello po. Hello. Magandang hapon po. So, ang ating po patron dito ay si San Miguel Arcangel. Pero may tinatawag po tayo ikalawang patrona, yung sinabi ko po kanina, ang mahal na Birhen Reyna ng mga anghel. At dito sa simbahan po ito, may ikalawa din pong patron. Ikalawang patrona, ikalawang patron. Ang ikalawang patron po dito, si San Diego de Alcala. Si San Diego de Alcala po ay taga-Alcala sa Spain. Ano po, hindi po niya kamag-anak yung Mayor Alcala ng Lucena. Ano po? So, ito po a century-old image ni San Diego de Alcala way back 1600s. Kaya itong simbahan po natin, ito po ay i-declare this year, maybe sa November, na diocesan shrine ni San Diego de Alcala. So, sino ba si San Diego? Siya po ay patron po ng mga may sakit. Kaya ito po simbahan na po, kilala po bilang simbahan ng mga may sakit. Napakaraming iniaako, pinapaampun dito tuwing Sabado. So, sa pagpapaapo po, nagpapalista po sila sa main door. Then after po ng bumili ng pari, iniaako sa unahan. Sinusutan po ng kulay brown na damit. At susuotin po nila ito every Saturday for 1 year. At pag sila po'y magaling na sa tulong po sa pagpapagaling ng Diyos sa tulong ng kanyang mga banal, after po noon, pag magaling na po siya, yung damit po ay inilalagay po nila dito. So ito po yung mga damit ng mga gumaling na. At napakaraming gumagaling po dito, may gumaling sa cancer, lupus nephritis. Yung lupus nephritis po ay payat na payat as in. Ngayon po nagsiserve na sa canteen. Ano po, siya po ay sinasabi po natin na nasa laylayan din ng lipunan na walang pangpagamot. At karamihan po ng iniaako dito sa kay San Diego de Alcala dito sa Tayabas ay yung mga tao pong hindi na tinatanggap sa ospital. Ay, yung mga hindi na po kaya ng doktor. Kaya napakarami po nang gumagaling dito at may mga nagkuha na lang ng saklay dito at iba't iba pa pong makaramdaman. Ultimo po mga pari ng Diocese ng Lucena ng mga bata po sila ay iniako kay San Diego. At yung isa po na-interview po namin, may nanganak na may kapatid po siya, kambal po sila, na yung isa po tinitirikan na ng kandila sa ospital. Na itong tatay po pumunta dito at ang sabi, sila po mismo nagkwento, ano po, na pag ang kanyang anak ay nabuhay, ipinapangako, iaako, ipapaampon sa kanya. Pagbalik po ng tatay sa ospital galing dito sa simbahan, yung anak po niya na tinitirigan na ng kandila ay ultimo po bumalik ang kulay at ngayon po ay 88 years old na po. Wow. Nasa Sariaya, Quezon at yung isa po ay dito sa katabi ng simbahan. At napakarami po pong napapagaling. Kaya ito pong simbahan na to ay inilalakad na para maging diocesan shrine ni San Diego de Alcala. So hahaba ng pangalan, Basilica Minor ni San Miguel Arcangel at pang diocesanong dambana ni San Diego de Alcala, Tayabas City. Memorya pa kaya ng Ito ba ang original? The original image. Kaya pag ito po Baka mawala. ito po i-glass na ulit. Ano po? Kasi before po, may mga glass po before. Kaso tinanggal kasi sobrang dami pong balin sa sayaw na ibon. Yung mga tinatawag po nila layang-layang, balin sa sayaw. Ngayon pugad ginagawa pong nidoso. Hindi naman po kami marunong. Tinatapon yung mga pugad. Ayan. So, ito po. Kaya po siya may hawak na cross. Kasi sa Laguna po, kung makapunta po kayo sa Nagcarlan, hawak po niya mga bulaklak na sa damit. Ano po, na may tinapay. Kasi before, ito pong kanyang damit. Siya may brother ha, ano po, dito siya pali. Siya may brother. So yung kanya pong damit, pinupuno po niya ng tinapay. Itinatakas galing pong bento at pinamimigay sa mahihirap. One time po nahuli po siya ng superior. Brother Diego, ano yung daladala mo? Ay puro tinapay po. Hila po niya nabanggit, mga bulaklak po. Nung ipinakita po sa superior, lahat po ito yung naging bulaklak. Ay bakit hawak ay cross? Nung kinakanonize po ang isang santo si San Bernardo ng Siena sa Roma, napakarami po paano nagkasakit. Ang hawak po ni San Diego ang cross, kada ang tanda po niya na po sa mga may sakit, sila po ay agarang gumagaling. Ano po? So, yun po ang devotion po natin dito ay para dun sa galingan ng mga karamdaman sa pamumuhay ni San Diego. At tayo po dito ay meron pong first class relic. Pag sinabing first class, parte ng katawan ng santo. Pag sinabing second class, yung mga damit na ginamit, upuan, damit, kung ano man. Pag sinabing third class, ito naman po yung ating na-touch. Ay paano po pag tayo mismo ang nag-touch? Tayo mismo ang humawak directly. Fourth class. Pag tayo po mismo ang humawak, kasi first class yung katawan,
Second class yung damit, yung mga upuan na ginamit. Third class yung ating na-touch na panyo. At pag tayo mismo ang nag-touch, no class. No class. May class lang po ay relic. So yung relic po natin, parte ng katawan, kasi si San Diego po namatay na noong 1500s. At hanggang ngayon po 2025, yung katawan po niya hindi naaagnas. So napakaliit po na relic, napakaliit po talaga. Na mayroong relic na nandito po sa glass, sa gilid. Yung nasa taas po muna, nasa silver reliquary, ay bato galing sa pinagpakitaan po ni Saint Michael sa Italy, sa cave sa Gargano. Na ito po yung ginagamit ng mga exorcist pag nagpapalaya sila ng masasamang espiritu. Yung nasa baba naman po ay first class relic po ni San Diego de Alcala. Na ito po yung ginagamit din paggigiling natin dito. Ano po? So sa tulong sa pagpapagaling po ng Diyos, ng ating Panginoon, sa pamamagitan po ng kanyang mga milagro. Pwede ko humawak ko. Pwede po kayo dito dito, opo. Kasi yung langis dito parang po. Sana po sa mga inyo pagbisita dito kasama ang pamilya, at ang mga mahal niyo sa buhay sa pamilya, mga kamangha, mga saysay na importante sa kasama ng simbahan. Dahil po ang simbahan nagpapalagong ng ating maligayang po. Ngayon, hindi po maligayang pagdating sa Basilica Menor sa pinananatin at nakapagpabulan ng sa simbahan at sa isa sa simbahan. Okay na. Thank you, sir. Okay. Saan na CR? Ay, dyan po. Okay. Okay. Kanan. Okay. Salamat. Wow. Ganda. See?
Uy! Ako na lang pala. Oh, nakuna na. Ayan.